2 Peter, chapter 3, verse 18, Jonathan Mitchell, New Testament translation. So be continually growing and increasing within grace and in union with favor, as well as in intimate experiential knowledge and insight of, or the source of which is, our Lord, owner, master, and Savior, or deliverer, rescuer, restorer to health and wholeness, Jesus Christ, or anointed Jesus, Jesus the Messiah. By him, or to him, for him, in him, is the glory, the manifestation which calls forth praise, both now and on into a day that lasts for an indefinite period of time, and which is the age, or unto a day whose character and quality is the age, or into the midst of a day whose source is the age of the Messiah, or to a day which belongs to the age, into a day which is an age. It is so, or count on it. Amen. The threat of false Christian ministers leading people astray has faced the church ever since it began. Its early days saw false teachings crop up in various congregations like scattered patches of fire, and when members played with it, they got burned. Sometimes their faith was even consumed. Brother June Macapobre delivered the message that was found in 2 Peter chapter 3, since the present world will end like this, Christians must live holy live. Peter did not want to frighten Christians. Review and consider the important verses in this chapter, and personal or small group questions. Peter was concerned that we would forfeit our own salvation by being careless. So he admonished us to stay on guard and to stay busy in our development. We can fall from our steadfastness and get carried away by the influence of false teachers if we stagnate. On the other hand, if we actively grow in appreciation for God's grace and add to our knowledge of His Word, we can stay anchored in truth. We can never know too much of the Bible or say we have reached the point in Christianity where it's acceptable to just cruise along. That's what it means to grow in grace and knowledge. Makato kita sa First Division. Since the present world will end like this, ining presente nga kalibutan, to kay kung may sinugdanan, gani may katapusan. Ining nga kalibutan, nagsugod, kagdayon, may pagkatapos. Kagdayon silang Christian must live holy lives. Kinahanglan ang Kristohanon magakabuhi nga balaan. People who do not know God say, eat and drink, be happy. Ang tao nga wala kakilala sa Diyos, tungod kay malipot na lang, kay balo siya nga hindi siya magtinir, imo makita iya nga, ang iya himuon, kaon, inom kag pangalipay. Amo nang hambal sa San Lucas Kapitulo 12, versikulo 19. Palihog kaya ko. Anong siling dire? Basahon na ton. Kag tungod kay madamo nang ako natipon para sa palabuton ng mga tinuig. Basko gunta, mapahuway-huway lang ako anay magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Amo na ang gitawag response sa gitawag mga tao nga wala kahibalo sa kabubuton sa Dios. Bisan pa kung kaisa ang mga tao nga nakahibalo sa kabubuton sa Dios, natakdan sa sini nga lifestyle. Amo na nga kung imo lang taon, imo makita nagpadamo kwarta, hindi na problema ang pagpadamo kwarta. Hindi na problema ang pagpahuway-huway. Hindi na problema ang pagkaon kag pag-inom. Ang problema, kung amo na lang ni ang imo himuon, kag amo na lang lalambuton sa imo kabuhi, kag malipatan nimo nga may labaw nga katuyon ang Dios sa imo, you are majoring the minors. Palakpakan na to na Ginoo siya. Dali ko padayon nung tadyotay. They just want to enjoy themselves now. Dayon, God will punish them who do not obey Him.
may panahon gid nga the dominion of mystic should never be durable. Should never be durable. Hindi gid magpadayon ang dominion sa mystic. Amo na kung imo lang taon dere ang 2 Peter chapter 1:10 up to 11, imo makita when Jesus return, He will reward. Gitawag ya, He will reward Christians. Gani mga utod ko kay Kristo, tinguha igid nga masiguro nga kamo matuod nga tinawag ag pinili isang Dios. Palakpakan nato nga. Kinanan we must read it with seriousness. Basahon naton. Gani mga utod ko kay Kristo, tinguha igid nga masiguro ninyo nga kamo matuod nga mga tinawag kag mga pinili isang Dios. Kay kun himuon ninyo ini nga mga butang, indi gid kamo malaglag. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ni ang ambal sa Ginoo mo. I believe the principle of eternal security. Pero tandaan tani, the longer I study the Bible, conditional eternal security. Para sa akon. Kagdayon kung imo tan-awon sa bersikulo 11. Pasahon na. Kundi na mangin bukas ang pagbaton sa inyo sa wala sing katapusan nga paghari sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Jesucristo. Palakpakan nato ni Ginoo. Mangin bukas ang pagbaton sa inyo sa wala sing katapusan nga paghari sang aton Ginoo kag manluluwas nga si Jesucristo. Amo na nga kung magkadto kita sa ikaduha, amo ina nga pirmi ko kamo padumdumon pirmi sa sini nga mga butang. Repetition is necessary when there is truth. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Balik-balikon tagid kung may kamatuoran. Balik-balikon tagid kung may matahom nga mga promisa ang Diyos sa aton. Hindi ta magkataka sa pagbalik-balik kay amo nang kusog naton sa pag-atubang sining gitawag sa sining nga kapanahunan. Palakpakan nato na. Bisan na hibaluan ko na ini, na? Bisan na hibaluan na ninyo ini. Ha? Nang siling tanga kay balo na ko sina. Pero siling pa ni Apostol Peter, balik-balik kagid. Sang una, imo makita iya nga, isa ka beses dito ko sa, nagkaong kami bulalo. Kaya daw ka ignorante pablasakon sang una. Sa nakaon na namon, ang unod sa bulalo, tingala ko nga may paaman nga, daw gito plastic sa barbecue. Sa, imo makita iya sa, muundang nako, siling sa angkon upod, hindi ka magundang, may ara paway ka makaon. Amo na nga gihatagan ta sining stick tungod kay imo makita iya amo ning aton ituslok sa utok sa bukog sa bulalo nga aton ginakaon. Amo nang pinakanami. Nagpaintindi sa pulong sa Dios. Balik-balik kagid kay ang pulong sa Dios inexhaustible. Palakpakan na ito na gina. Hindi ka kaubo sa elemento. Amo na nga gibalik-balik yun pagpadumdum. Bisan na hibaluan na ninyo ini kag maligo na kamo sa kamaturan nga inyo nabaton. Peter did not want to frighten Christians. Why siya handom nga pahugon ka? Amo na nga ang pagwali nga imo makita pagpahog tungod kay may impierno. Imo makita hadlokon ang tao nga may impierno, may panahon gina nga madula na iya kahadlok kag dayon madulaan sa sing pagtuo sa impierno. Everybody say amen. Tandaan ta gini nga may isa ka simbahan nga diin imo makita iya bag-o napatay ang ila pastor kag dayon pagkapatay sa ila pastor, imo makita iya nga nag-hire sila pastor. May duha ka aplikante nga nag-apply. Abi mo lang, siling sa Board of Elders, kag Board of Deacons, testingan ni sila sa pagpawali sa topic sa impierno kag kalayo.
sa topic sa Lake of Fire. Gatagan sila. Gipa-research sa ila kag dayon. Pirmi nga Domingo ang isa gipawali. Nami nga pagkaplasta. Gihimo niya nga daw masinadyahon ang gitawag niya pag-define niya sa impyerno. Nasadyahan na ang kongregasyon. Pagkadason nga Domingo, gipawali naman lang isa. Pagpawali sa isa, huway kadlaw-kadlaw. Kagdayon, naghibi ang atong ikaduha nga nagwali. Sa gi-evaluate na sila sa Board of Elders, nagsiling ang isa, ining atong ikaduha, amo ang aton batunon. Nga, sa rason nga imo makita iya, gahibi siya, kay hindi siya gusto nga ang makasasala maimpirno. Ang makasasala, gusto siya nga din ang makasasala maghinulsol kag hindi matambog sa impirno, suno sa saad kag promisa sa Dios. Malakpakan nato na Ginoo. Apostle Peter did not want to frighten Christian. Wala siya siyang pagpahog. Way sa namahog. He repeated here that he spoke about in verse 10. Iya gihambal ang versikulo 10, kung imo lang taon, makadto kita sa versikulo 10. Anong hambal sa versikulo? Gani mga utod tinguha, igin ninyo nga masiguro, nga matuod, nga matinawag ang pinili kamo. Gusto siya nga masiguro. Siguro hagin. Ining iya gisulit nga masiguro kagin. Kagdan kung mo balik kita sa division. Imo makita. He speak the day when Jesus Christ returned to the world. Then they will encourage that day to arrive. Gi-encourage niya nga ina nga kuan magay. It will come, siling, it will come as the people say. Ang mga tao ya gusto siya nga ang mga tao nga nagpaabot mga muyo kag masiling, we want your kingdom come. Palakpakan na to na Ginoo. Ginoo, gusto kami nga ang imo ginharian mag-abot. Tugo kay natakan na ang tao. Atong year 2000 nag-abot ng ginharian sa Dios das tamayong sa Davao. Munang bag-o nga Jerusalem kuno. Nag-abot na. Pero tuod bala to? Kaya ang gitawag yan naghatag sa itong pagpamatuod kag propaganda, ara na spiritual. Pero kita nga diin, nagatuon sa pulong sa Dios. Amo ni ang pagpangamuyo na ton, we want your kingdom come. Anong hambal sa Biblia? Anong hambal sa Lord's Prayer? Amay namon nga ra ka sa mga langit, pagabalaanon ang imong ngalan, magkari ang imo ginharian. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon, and it will come as Christian tell the good news about Jesus Christ to other people. Muabot ni samtang sako ta sa pagsugid sa kamatuuran, sa gospel, nga si Kristo na patay, gilubong, kag nabanhaw, kag amulan ning paglaom sa tao, nga maluwas siya kung magtapik sa kay Kristo Jesus. Amo na ang katapusan nga sign sa second coming. Kung imo basahon, ang gitong Mateo Kapitulo 24, versikulo 14, pa sa. Kag sa wala pa mag-abot ang katapusan, aton basahon. Sa wala pa mag-abot ang katapusan, iwali sa bugos nga kalibutan ang maing balita, parte sa paghari sa Dios, agod mahibaluan ini sa tanan nga mga katawan. Si Jerome akong gipatanaw, kung gusto ko nga kung may interesado, ipa-download na sa inyo mga cellphone. Dito sa Brazil, ang Amazon River, amo nang pinakagitog ka, isa sa pinakataas nga river sa bilog nga kalibutan, kag amo nang pinakadako. Kung mangita ka buaya ara, makita ka piranha ara, makita ka pinakadako nga gitog anaconda ara. Kag dayon, sining gitawag yak sining nga panag-on, ining 2024.
imo makita ini nga gitawag ya Amazon River nga ara dra mga lumad, imo makita gi-evangelize sa mga evangelical churches. Kag ako nakita, gipakita na ko si Jerome, nga ang mga tao dira nagbautismo, tag 14,000 ang mga tao nga nagpabautismo, kag nagdawat sa pulong sa Dios. Palakpakan na ito nagin. Gisulod sa mga nagwali sa mga nga balita, ang sulod sa gito, Amazon jungle. Kag dayon, nakita nila nga may mga revival nga natabo. Kag sa kilid sa Amazon River, may mga gitawag yang may mga simbahan nga gitukod nga din hundreds ang kasimba kasi Domingo. Ito sis nga, amo na ning time. Nga diin, amo na nga nakasiling ko nga pasalamat ko sa mga tao diri sa simbahan nga din nagadalagid sing kalag. Palakpakan nato na Ginoo. Nga, amo ni nga sign mo. Kag sa wala pa mag-abot ang katapusan, iwali sa bugos nga kalibutan ang may nga balita parte sa paghari agud mahibaluan ini sa tanan nga makatawan. Ang ini nga gitawag ya Amazon River, ining Amazon jungle, imo makita ya ang una nga nagsulod sini ang mga Katolik. Kag dayon gakadto lang ang mga pare once a month pagbunyag sa kabataan. Pero waay sing na-experiencean nga transformation. Pero sa gisulod sa gospel sa mga evangelical churches, Foursquare, isa dito nga ako nakita. Mga born again, nga gitawag yung mga grupo. Nakita na nga diin. Ini nga mga tao nga diin, reliyon lang ang ara sa tagipuson, hindi relasyon, nagbaton sa Ginoo kag nagpabutismo. 1,000 ang midawat sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Kay balom lang ka mo makaturan nga ang tao karon hindi lang gutom sa pagkaon. Hindi lang gutom sa gitawag kaalam. Hindi lang gutom sa kwarta. Gutom ang tao karon sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na nga ang mystical union waay ni mangin mystical ni. Tikal ni. Kung kita nga nagtuon, hindi ta kadala kalag. Palakpakan na to na Ginoo. Tikal ni, kung kita nga nagtuon, hindi na to ma-introduce ang Ginoo sa aton mga amigo. Sabi mo lang, may diri sa Cadiz, na upod na kong pangapi, manggaranon gina. Gitawag ya, pising ang gitawag ya. Kung amo na kilala si Brad Rapi, kilala si Sister Elena. Pariha gid negosyo sa ila. Pero ako nakita, nag-istoryanay kami, ako nakita ang kagutom. Amo na nga, ang kagutom nga gibutang sa Ginoo sa aton sa pag-alagad, hindi naton apasikpakpakan. Kaya hindi lang na para sa aton kaayuhan, kundi para na sa iban nga mga tao nga nagpaabot sa aton, nga aton sila sugiran kay Kristo Jesus. Palakpakan naton na Ginoo. Dayon, padayon ta. Let us review and consider the important verses in this chapter. Kung basahon nimo ang bilog nga kapitulo sa 2 Peter chapter 3, 1 up to 18, makita ni nga gipartida ni. Gipartida ni. Number 1 is the word remember. Dumdumagid. Dayon imo makita scoffers. Ano ni mga scoffers? Amo ning gayaguta. Nga imo makita iya para sa ila daway natabo. Amo na ang bersikulo 3 kun imo lang taw nato sa 9, amo nang ila gitawag iya pagyaguta sa aton nga nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Anong hambal sa bersikulo 3 nato sa 9? Gusto na kun nga maintindihan ninyo ni kay imo makita amo ni ang aton topic sa gitawag naton fasting and prayer. Aton anay ipahigad to ang aton ginasunod nga topic kag amo ni ang aton tun-an.
Una sa tanan dapat nyo mahangpan nga sa katapusan nga mga idalom, may magapakita nga mga tao nga ang ila kabuhi igaman sa ila kailibgon. Magayaguta sila sa inyo. Amo ni mga scoffers. Dayon, may mga pamangkotano sila. Kag mamangkot, magapamangkot. Dayon, magapamangkot. Wala bala siya magsaad sa pag-abot. Karon diin na bala siya. Amo na nga, may nag-abot nga hindi amo. Kagipatihan to kay ang tao ya, gapaabot gid nga may mag-abot. Bisan pa ang mga Muslim. Nagapaabot sila sa mahi, misaya. Nagapaabot sila. Nga may gipaabot sila. Nagpaintindi nga subong siniamo na nga ang mga tao nga din imo mga kulto, imo makita gipapati sila nga nag-abot na. Kung imo lang taon may napulo ka mga matawag na ton antikristo nga nagsiling nga sila ang Ginoo. Damo gaangkon karon. Abi mo lang dito when I was in the Lip Jesus Hire. May natabo dira sa plaza nga nagsinggitan, ako si Kristo, arin ako. Nakuan ang mga naawir ang mga tao. Abi mo lang maisa ka gwat sinanggo nga Bertoldo man nga di nagpalapit siya. Hindi ka man si Kristo, si Cristobal ka man, suwito ta ka. Nagpaintindi ining gitawag amuning pamangkutanon. Diri sini nagsulod ang mga nagpaka-Kristo, diri sila nagsulod, amo na nga imo makita, nagsakay ko sa taxi sa Davao, sila siya, diri ko na tao sa Davao, pero karon pa ko, na-amis ko, nga si Kristo gali ari naman sa Davao. Taga Davao gali si Kristo. Nakakadlaw ko nga nagsakay ka sa taxi. Ang ipaintindi, nga diin si Kibuloy, nga diin ari malanggali ang si Kristo. Nagpaintindi nga subong sina. Siling pa niya, anong hambal? Kay amuman gihapon ang kahimtangan sang tanan nga mga butang halin pagid sa pagtugas ang kalibutan. Entonces, hindi si aware nga may nagakatabo na. Ang mga tao sa sining katapusan sa kapanahunan, hindi na aware nga din may global warming, may gira, may gitawag, may atomic bomb, may hydrogen bomb, nga diin kung ini nga mga gitawag armas palukpon, pwede ang kalibutan mag-abo. Amuning tao daw ay baka pakialam. Pare ba sistema sa magtambong ka na patyan? Tanawa na. Way ginamangkot ng gamadyong dira, gabaraha dira, gasugal dira, san o ni ilubong, way ni kalibutan san o ilubong. May mga gitawag mga naghampang dira sa, nagpulaw sa napatyan nga, ilubong na lang sa pagkaaga, way kalibutan, namangkot. Ano maning patay, babae di o lalaki? Way pakialam, tungkol kay may gitutukan nga mga butang nga hindi importante nga mga butang. Amo ni nga mga tao mo, para sa ilaway na tabo. Kagdayon, ang hambal dere, padayon na, wala ba, tungod gid nga wala nilagin sapak ini nga kamatuoran. Ito sis, kung hindi ka magsapak sa kamatuoran sa Biblia, imo makita, way kagid kalibutan, papakan na to na Ginoo. Magakabuhi ka nga way kalibutan. Pero kung magbasa ka sa Biblia, ma-aware ka gid sa nagakatabo. Abi mo lang kung imo lang taon. Amo na nga, ining natabo sa Israel, kung imo basahon, pirtigid ka isakto ang Biblia. Ang Biblia nagsiling, nga ining mga Israelinon, pagkapapatlaago ni, may termino sini sa mga tiyo, diaspora. Waay na ni sila nasod. Waay na ni sila gitawag yung pulian. Pero ang hambal sa Ezekiel, pabalikon ko sila. Kag tuod gid nga nakabalik sila, kag karon ara sila dira sa promised land. Palakpakan na to na Ginoo sila. Sino naghambal sila? Ang Biblia. Na, amo na nga imo makita sa tagsakation nga mabasa na kon nga ginaatake ang Israel, ginaatake sa Hamas, ginaatake sa Hezbollah, ang Iran nagplano nga imo makita iya
sa lakayo ng Israel, ang Turkey, nagagitawag, nagabalingaso nga imo makita, awayon ang Israel, dayon ang Houthis, nagapadala sa intercontinental ballistic missile, imo makita, pirmigid nga girimay na kon, Ginoo, ang imo saad matuod, nga ang pakamaayo sa Israel, pakamaayuhon mo, pero ang nagatunglo sa Israel, paggatunglohon mo. Palakpakan na to na Ginoo. Kami nga imo mga anak, hindi kami mag-upod sa Hamas, hindi kami mag-upod sa Houthis, hindi kami mag-upod sa Iran, hindi kami mag-upod sa Turkey, kundi maupod kami sa pagpangamuyo ngang imo gibutangan nasod kag giplastar mo, waay na sing makatandog sina, kagway sing makapirde sina. Palakpakan na to na Ginoo sila. Nga, aksidente bala? Nga imo makita ang Israelia may Iron Dome, aksidente bala nga may gitawag may arrow, may gitawag sila nga may interceptor sila. Aksidente, hindi aksidente. Tungod kay giplano na sa Ginoo ni katapusan sa kapanahunan, dira manaog ang Dios sa sina nga lugar. Palakpakan nato na Ginoo sila. Kag dayon amo ni ang gitawag ya scopers. Dayon ang ikaapat kun imo tanaw na ikatatlo. Palihog. Ibalik dito. Remember, dayon scoffers. Makita ni mo na, basahon ni mo sa versikulo 14-18. Dayon, ikatatlo. Admonition. A fire. Dayon, sa 10 sa 13, dayon admonition 14-18. Amo na ang gitawag ginhambal sa pulong sa Diyos. Ang versikulo 9, kung imo lang taon, mabalik kita sa versikulo 9. Ato ni, imo makita ya, ang gitog third division, let us review and consider the important verses in this chapter. Verse 9. Ang Ginoo hindi uyaya, basahon na ton, ang Ginoo hindi uyaya sa pagtuman siya saan. Basko gunta, ang Ginoo hindi uyaya sa pagtuman, suno sa ginauhuna sa iban. Sa baylo, mapisensyahon sa inyo tungod kay hindi isa luyag nga bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya ang tanan sa ila mga sala. Palakpakan na to. Ano ang purpose sa Dios? Sining katapusan sa kapanon, ano man nga pagwali sa reliyon, ano man katahom ang reliyon, ano man kanami ang pagpresentar, pero kung way nagpresentar, ina nga gitog mga leader sa pagbiya sa sala, piki na nga reliyon. Palakpakan na to na Ginoo. Tungod kay imo makita ang hambal sa Biblia, hindi isa luyag nga may isa nga malaglag. Hindi isa luyag nga may isa nga madula. Hindi sa luyag nga may isa sa imo panimalay nga hindi maluwas. Hindi sa luyag nga ang imo amigo hindi maluwas. Hindi sa luyag nga diin may makadto sa kalaglagan. Pero silang paniya, gusto siya malipayon gid siya nga diin ang isa ka tawo magbiya siya sala. Palakpakan na to na Ginoo. Ito sis kung nakasugod ka biya sa imo sala, gilipay nimo ang Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na nga sa magdumdum ka nga imo makita may mga sala ka nga gibiyaan, may sala ka nga gitalikdan, magmalipayon ka tungod kay ang imo gilipay hindi alang ang imo kaugalingon, hindi ang imo panimalay nga nakabinimbisyo sa pagbiya mo sa imo sala, kundi ang Dios gid nalipay nga may gibiyaan ka nga sala. Palakpakan na to na Ginoo. Siguro may nabilin pa. Siguro may nabilin pa nga sala. Pero imo makita to kay nagsugod ka na biya. Mabiyaan mo na tanan tungod kay, repeat after me, the journey of 1,000 miles begin with a single step. Palakpakan na to na Ginoo. Ang pagpanlakaton sa 1,000 kamilya, magsugod gina, magtikang ka. Imo makita iya, mapasensyahon ang Ginoo sa inyo. Ito sis nga, kung nagsigi ka karon kuti sa sala, ang nagantos ang Ginoo, nagpailob ang Ginoo. Kag naghandom ang Ginoo, nga di imo makita siling pa, mapasensyahon siya tungod sa inyo, tungod kay hindi isa luyag ang bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya ang tanan sa ila mga sala. Sino ni luyag nga magbiya ta tanan sa atong sala? Ako? May biyaan po ko mo.
Ang luyag nga magbiya ta sa aton sala, ang Dios palakpakan naton ang Ginoo. Everybody say amen. Puro ta may biyaan mo. Amo na nga dayon padayon ta. Siling pa dire. Pero ang adlaw sa Ginoo mag-aabot subong sa isa ka makawat. Sadto nga adlaw ang mga langit magataliwan sa dako nga kagahod. Ang tanan nga mga butang sa langit masunog kag malaglag kag ang duta kag ang tanan nga yara sa iya magakawala. Sang una daw hindi na mapatihan. Pero lantawa bala nyo na. Tanaw ka mo sa YouTube. Tanaw ka mo sa CNN. Tanaw ka mo sa gitawag breaking news sa BBC. Makita ninyo ang gira sa Ukraine kag sa Ruso. Imo magkalayo na daw mga kwitis na nagasugat anay dito sa babaw. Makita nimo ang gitawag gihimo sa Hezbollah sa Israel. Makita nimo ang gihimo sa Iran sa Israel. Makita nimo ang gitawag pagbalo sa Israel sa gitawag sa Hezbollah sa Lebanon. Kalayo na. Sa breaking news gabi ako nakita pagpamumba sa gitawag sa Israel nga ginagamit ang F-35 nga phantom jet. Hindi masapar. Imo makita ya pagkatapos bumbiro ang imo makita nga nagapatay sa kalayo. Nagpaintindi, sining katapusan sa kapanahonan. Ini nga mga butang, tapuson sa Ginoo sa kalayo. Palakpakan na to na Ginoo. Abi mo lang, imo makita ya, kita na kon sa Switzerland kay neutral country na. Way nag-intra sa gera, sa First World War, way nag-intra sa gera. Sa Second World War, way nag-intra sa gera. Pero ining presente nga sitwasyon, ang Switzerland, imo makita, naghimo, naggitawag mga underground city. Nga tagana na kung may nuclear war. May nabasa kong mga dokumentary nga din ang mga milyonaryo sa Amerika, imo makita may mga underground bunker na nga nagadeposito na sigitog sing mga pagkaon nga din imo makita nagadonar sing tagpila ka tuig tung kay nakahibalo sila nga kung maglupok ang nuclear ang radiation hindi na makuha sa tuig kundi tinuig na antes maghupas. Pero kita lain way man ta igasto ikalot underground city, way mata ikalot bunker, ang aton gisaligan, ang Ginoo lang gid kag ang iya saad. Palakpakan nato na Ginoo. Kag dayon, makadto kita sa bersikulo 15. Na? Kabigan ninyo nga ang pasensya sang aton Ginoo isa ka higayunan nga iya gihatag para sa inyo kaluwasan. Amo na nga sa doctrine sa Calvinism, sa 7 gitawag doctrine sa Calvinist, isa sa doctrine the perseverance of the saints. Ang pag-antos, ang gitawag pagkamainan tuson sa mga balaan. Ako nagapati nga hindi na ang una ang perseverance of the saints, kundi ang perseverance of God. Palakpakan na to na Ginoo. Kay kung imo tan-aw na sa aton kabuhi, sa ako kakamo, kung way nagpailob ang Ginoo, hindi ta kalambot nga makadawa ta sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi ta kalambot. Hindi ta kalambot. Galing kay ang Ginoo mapailubon nga pirmi siya gapailob nga makalambot kagid sa paghibalo sa kamatuoran. Gihatagan kaniya kay gayunan. Amo lang kung buhi ta, gihatagan ta kay gayunan sa Ginoo nga maluwas. Palakpakan na to na Ginoo. Kag kung maluwas ta, gihatagan ta kay gayunan sa Ginoo nga i-manifest naton, i-demonstrate naton ang kaluwasan nga aton nadawat. Palakpakan naton na Ginoo sina. Suno sa ginsulat sa inyo sang aton utod nga si Pablo nga nagagamit sang kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya. Then versikulo 18. Arena. Basahon ta. Pero na
Magapadayon kamo sa pagtubo sa kaayo kag pagkilala sa aton Ginoong sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesukristo. Balikon ta, tunugon ta. Pero magapadayon kamo sa pagtubo sa kaayo. Tiyan mo lang eh. Amo nang may pagpasalamat ta kay gatubo ta nga ang Ginoo maayo sa aton pagkan nato na Ginoo. Tandaan ta gini, maayo ang Ginoo. Amo na nga hindi naton pag-i-abuse ang kaayo sa Ginoo. Dayon siling para kag sa pagkilala sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Kristo sa iya ang kadayawan karon kag sa gihapon kabay pa. Palakpakan nato na Ginoo. Tiyo mo lang eh. Katagong katama. Kung imo makita, magabalik ta sa versikulo 13, ibalik sa versikulo 13. Ano ang hambal sa versikulo 13? Basahon ta. Pero ang Dios nagsaad sang bag-o nga langit kag bag-o nga duta sa di nagalungtad ang pagkamatarong kag aton ini ginahulat. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Nagalungtad ang pagkamatarong kag aton ini ginahulat. Ang Isaias Kapitulo 65, 17 hangtod sa 19, basahon na to. Basahon ta, pamati. Tiyan mo lang eh. Nag-challenge Ginoo, pamati. Kung ikaw karon, kuhanin ng silpon. Pamati. Kaya mo makita, kung di ka mamati, isiniya, magulpihan ka sini. Pamati, bas kukunta, pamati, mahimo ako sang bag-ong nga langit kag bag-ong nga duta. Hambal ni sa Ginoo mo. Ining hambal ni Peter, dire, connection lang ni sa ginhambal sa Old Testament. Siling pa niya, ang daan nga langit kag ang duta nalimta na. Kung ara ka sa sining bagong langit kag bagong duta, ang daan nga duta kag ang daan nga langit nalimtan mo na. Para sistema bala nga kon pigado ka nag-star ka na sa mansyon, nalimtan na nimo ang imo guba nga payag. Nalimtan na nimo ang imo kahimtangan. Subong sina ang palaabuton. Dayon bersikulo 18. Ari na. Bas kugunta, gani magkalipay kamo kag magsinadya sa wala sing katapusan sa akon himuon. Palakpakan na to na Ginoo siya. It is a very challenging prophetic message o Prophet Isaiah nga din iko from generation to generation kag gi-repeat gini Apostol Peter. Amo na nga hindi kita magpainto nga gitawag na nga mabiktima ta sa decline of apocalyptic expectation. May gipaabot ta. Kag dayon imo makita siling padre period kay himuon ko ang Jerusalem nga kalipayan sang mga tao. Na what happened in the natural will also happen in the spiritual. Sabi mo lang, may nabasa ko nga kung ara ka kuno sa Israel makaubra ka, sobra pang ara ka sa iban nga nasod sa Middle East. Malipay kagikuno tungod kay ang benepisyo nga imo madawat sobra sa imo pagkinahanglan. Ito sis nga imo makita iya in a natural realm gituman sa Ginoo. Pero kita nagaasa sa spiritual nga dominion kag gitawag iya palaabuton pa nga mas maayo pa nga matabo kaysa karon. Palakpakan nato na Ginoo. Siling pa niya diri kag ang iya katawan maghatag man sing kalipay. Kag dayon bersikulo 19. Nari na. Magakalipay ako sa Jerusalem kag sa iya katawan. Hindi na mabatian ang paghinibi didto ukon ang pagpangayo sang bulig. Waay na pre-request. Kung ara ka sa sining bagong langit kag bagong duta, waay na pre-request. Waay na. Hindi ka na magsiling Lord, buligi ko tungod kay imo makita kun imo tan-awon kumpleto ang Ginoo. Bersikulo 20. Wala na dito sing mapatay nga labsag.
ukon bataon pa. Na, ibutang ta kay millennium ni, imo makita hindi pa ni gitawag, kung lang ni gitawag, kung sa gitawag, kung lang gitawag para sa ako niya, ang ibang mga teologian nagsiling gitawag niya, kung lang ni earnest money lang ni. Kay halin sa millennium to eternity, imo makita iya, ang mapatay nga isa kagatos katuig ang iyan, kabigon nga bataon pa. Ang mula ni, prido ni kung makasulod ni, bataon pa ni. Uy, dadi gitawag iya nga kwan, isa gatos ni, bataon, Brad Francis, bataon pa ni. Uy, po ni kalambot isa kagatos mo. Oh, imo makita, bataon pa nga sa isa kagatos. Dayon imo makita, siling padre, wala makaabot sa kabigon nga ginsilutan ko. Dayon, versikulo 21. Ara? Sa sinangation, magapatindog ang akon makatawan sa ila balay, kag istaran nila ini, magatanom sila sa mga ubas, kag kauno nila ang bunga sini. Ikaw ang magtanom, Brad Francis, way kadto sa Prayer Mountain. Nga may kawatan sa iya tanom. Na, muna nga, Brad, panahon sa millennium, panahon sa gitawag iya, pagbag-o sa gitawag kalibutan, waay na sing kawatan. Na, waay na sing kawatan. Amo na nga kung kita may pagkakawatan, mabiya na takay. Waay na magkawatan dito, basi prisuhon ta dito. Nagpaintindi dayon, versikulo 22. Anong hambal? Hindi na ang ila kaaway ang magapulo sa ila mga balay kag mga tanom. Hindi na. Kay subong ang pagkabuhi sing malawig ang kahoy, magakabuhi man sila sing malawig akong kag makapulos gid sila sa ila gipangabudlayan. Palapakan naton. Amuni ang promesa sa Dios. Amuni ang saad sa Dios sa aton. Kag dayon kun imo tan-awon diri, imo makita ya ang nauna nga Pedro kapitulo, the new heaven and the new earth, everyone will obey God. Sa sina nga gitawag ya bag-ong langit kag bag-ong duta, ang tanan nagatuman sa Ginoo. No wicked people will live there. No wicked people will live there. The false teacher, false prophet, false messiah will have no place there. Sin will never spoil anything again. It will be a wonderful place to live. Palagpakan nato na Ginoo. Isa ka matahom nga lugar ang aman sa Ginoo sa aton. Amo na nga sa 1 Peter chapter 1, 3 up to 5, may maayo kita nga palaabuton. Repeat. May maayo kita nga palaabuton, dayaon ta ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Kristo. Tungod sa dako nga kaluoy sa aton, nataw kita liwat sa iya pagkabanaw kag kay Kristo. Versikulo, amo ini nga naghatag sa aton si dako nga paglaong may ginatigana ang Dios sa aton nga palanawlion. Ini nga palanawlion dito sa langit, pirmi matinlo kag matahom kag hindi madula. Kag dayon bersikulo, kag pinaagi sa inyo pagtuo ginatipigan kamo sang gahom sang Dios samtang nagahulat kamo sang kaluwasan nga gipreparar na sang Dios nga ipahayag sa ulihi nga mga inadlaw. Palapakan nato na Ginoo. Amo ni nga gitinguan ginato nagapalapit sa Ginoo to bag-o ni nga langit kag bag-ong duta. Kag ang mag-istar sini bag-uman nga tinuga. Palapakan nato na Ginoo. Nga anong hambal sa Biblia? Ang tanan nga ara kay Kristo bag-o siya nga tinuga. Nga may giaman nga lugar nga bag-ong langit kag bag-ong duta. Everybody say amen. Amo na nga sa katapusan lang taon na ton, personal or small group question. Amo na yung ansiran na ton. Identify major changes that have presently occurred in the world that has affected your Christian life, the society you live, and the church you belong. I-identify ang mga
nagakabag-o nga nagakatabo sa sini nga kalibutan. Pagi sa pagkunik sa pulong sa Diyos. Like for instance, global warming. Nga may global warming, tungkol kay, ang gibasa na to niya, ini nga kalibutan, imo makita iya, laglagon sa kalayo, laglagon sa kainit. Amo na dito matingala nga, gihambal na pila katuig pa, sa wala pa nag-abot. Dayon imo makita iya, ikaduha nga question. Do you think these changes were planned or unplanned? In a personal perspective, ang pagkambyo mo, ang pagliwat sa imo kabuhi, giplano ni o way ni planuha? Gipalagpatan lang mula ni. May nagplano bala nga liwaton ka? Liwaton ang imo kinaiya, liwaton ang imo destiny, liwaton ang imo lifestyle kag mindset. Ano man nga pagliwat? May nagplano sini o wala? We must explain. Masilig ka nga, may nagliwat sa kung kabuhi, ano man may nagplano sini, ikaw lang nagplano, ang imo amigo lang, ang imo lang asawa, ang imo lang kabataan, ang nagplano-plano sini para sa imo, o may nagplano sini nga labaw pa kay sa imo. Amo ning aton lantaon naton sa gitawag sa dason nga fasting and prayer. Ikatatlo, if you believe that it came because of planning, what do you think the designer wanted to accomplish? Kung ikaw nagapati, nga diin may nagplano, what do you think the designer wanted to accomplish? Kung may nagdisenyo, ano ang buot niya gid i-accomplish sa aton? Ano ang gitawag purpose niya? Nga, paistaron ka sa bagong langit ka bagong duta. Ano gin purpose yang nga liwaton ka agud mangin angayan ka sa lugar nga din imo istaran? Kadumdum ko when I was in the German ministry, nagfinance ang German sa gitog mga deep sea divers bala daw gasalom tag 30 kadupa tagwan. Pero sa namangkot ko, hindi lahog-lahog. Hindi kakalambot sina kung way mga instrumento. Way gitawag ya kompresor. Way gitawag ya scuba diving nga mga hindi ka mapatay ka. Kaya nga lain ang klima dito. Amo pod ang mga cosmonaut kag mga astronaut. Hindi na sila magkanto dito sa gitawag sa mga gitawag nga mga sa iban nga mga planeta, sa bulan. Suksukan na sila sing gitawag ining gitawag bayo nga gitawag nga paragid pang espasyo nga bayo. Mapatay na sila kung pagkanto dito. Kung wala sila sig bayo. Ito may isuksok sila. Tandaan ninyo ni mga kauturan, hindi kita magpahinto. Kung gusto kita sa langit, suksukan kita sa ginosing bago nga kabuhi. Palagpakan na ito lagi. Liwaton gid ang imo kabuhi. May liwaton gid sa imo. Hindi kita magpati-pati sinangay mo kung mapatay ka, dayon imo makita, misahan ka lang, pangamuyuan ka lang, masalbar ka. Waay na sa plano sa Diyos. Kaya kung aralan na sa plano sa Diyos, nabasa lang ako na sa duay version, sa American Standard Version, imo makita, hindi na ko magsimba. Kapoy-kapoy na ni pagsimba.
Mabakal mo lang ang kaluwasan. Pero ang kaluwasan, hindi mabakal. Ang kaluwasan, amo ni pagtapik nimo sig isa ka matutod nga relasyon kay Kristo Jesus. Palagmagan na ito na Ginoo. Kag kung magtapik ka sa iya, ang imo mangin iya. And that is the mystery of mystical union. Ang imo mangin iya. Anong ara sa aton? Ang aton hindi maayo nga kabuhi. Ang aton mga sala, ang aton kalautan, ang tanan nga kaluyahon ara na sa aton. Amo na nga imo makita siling pa sa Biblia, siya gipilasan tungod sa aton kasalanan, siya napangos tungod sa aton kalautan. Ang silot sa pakigdait dira sa iya. Kag bangod siya labod kita nagayo. Ang ara sa aton iya giangkon. Kagdayon, ang ara sa iya, ginhatag sa aton. Pagpakan na ito na Ginoo sila. And that is the mystery of mystical union. Nga, designer siya mo. May i-accomplish sa imo. May buot siya nga ma-experiensyan mo samtang mag-upod ka sa iya. Isa kakaagi ni Alexander the Great. Sa dira nga din imo makita ang isa niya ka-general nag-upod sa iya. Kagdayon may nangayo kay Alexander the Great. Gihakupan ni Alexander the Great sing isa ka, gihakop niya ang gold coins. Oh, imo ni. Siling ang general. Mahal nga emperador, sobra na na imong gihatag. Abi mo lang anong sambal ni Alexander the Great. Way ka kahibalo nga ako emperador, kung ako maghatag pirmi sobra, palpakan na ito na Ginoo. Nagpaintindi, kung mag-upod ka sa Diyos, sobra pa ni kay Alexander the Great. Sobra pa ni sa iya, Tungod kay kung mag-upod ka sa sing gitawag ya matinud-anon nga pag-upod, may madawat ka nga labaw sa imo gi-ekspektar, kag labaw nga gi-ekspektar sa iban nga mga tao. Amo na ang Diyos. Amo na pasalamatan na ito na Ginoo, nga may Ginoo ta nga gitapikan, nagapaabot ta, anong hambal sa Biblia, nagapaabot ka mo sa bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa aton dako nga Dios kag manluluwas nga mo si Kristo Jesus. Palakpakan na ito na Ginoo.